Hindi pa siya handa para sabihin ito. Akala ni Marie ay nakalis na sina Cedric at Glenda, kaya naglakad-lakad ito sa hardin. Sa paligid ng lumang mansyon, nabigla pa siya nang marinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan. Nilingon niya ang tumawag at nakita niya sina Glenda Moran. Akala ko nakaalis na kayo. Aniya, may ginagawa pa yata si Cedric sa study room nito. Anyway, mabuti naman dahil gusto ko itang makausap. Tungkol sa ano, Glenda? Sa isang lalaking kapwa mahal nating dalawa, si Cedric Monteclaro. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kilala ko si Cedric. Hindi nito mapapalampas ang isang alindog na tulad mo to remain untouched. Isang taon ka na dito sa isla bilang administrator ng Monteclaro Mansion. Alam kong may nangyari sa inyong dalawa. Namula si Marie. Kung mayroon man, it's none of your damn business, Glenda. Why don't you just mind your own affairs? Cedric is mine. He had always been mine at hindi ikaw ang aagaw dito sa akin. Walang umaagaw sa sino man. Kung ikaw ang gusto niya, well and good. Siya ang kausapin mo. Ipagduldulan mo ang iyong sarili. I'll tell you what, Marie. Entitled ka sa 1/5 ng property ng mga Monteclaro dahil kay Alvin, hindi ba? Alam kong ikaw ang napangasawa ni Alvin Monteclaro. Pero nagpapakipot ka at ayaw mo konong kunin ito. Nagpapalapad ka ng papel kay Cedric. Well, naiintindihan kita. All you got is your pride. Sabihin mo na ng derecha ng gusto mong sabihin, Glenda. Wala akong tiyagang makipag-uusap ng matagal sa'yo. Okay, lilinawin ko. I will buy you out of Cedric's life. Tutumbasan ko ang market value ng 1/5 na share mo sa property. Ibibigay ko ang equivalent amount sa'yo in cash. Okay? Naisip ni Marie na magpakipot man siya o magpa-kadisente mananalitili namang mababa ang tingin sa kanya ni Glenda Moran. Magiging practical na lamang siya. Tatanggapin niya ang alok ng kaharap. Magkano mo bibili ng share na yun? She asked boldly, meeting her gaze. Kung maibibigay mo sa akin ito ngayon, bakit hindi kung tama ang presyo? I'll make an offer right now. 5 million pesos. Well, that is enough. Enough. Tumango si Marie. I want a manager's check. I have a manager's check here. Kinuha ni Glenda ang check at sinulatan ito ng 5 million pesos. Pay to Marie Del Prado. Sinulatan ito ng endorsement sa likod. I-cash mo yan kahit anong oras sa anumang bangko. Ani Glenda. You are a millionaire now, darling. Thanks for nothing. Bulong ni Marie. Narinig nila na tinatawag ni Cedric si Glenda at ngumiti kay Marie ang babae. Goodbye, Marie. Anito. Hindi siya kumibok. Mula sa kanyang kinaroonan, Marie watched Cedric and Glenda leave. Sumakay ang mga ito sa Mercedes ni Cedric na maghahatid sa kanila sa daungan. Nang makaalis ang dalawa, tinungo ni Marie ang gilid ng dalampasigan kung saan may nakadaang na isang pambo. Kinausap niya ang manging isda na may-ari nito. Itinanong kung pwede siyang ihatid dito hanggang Puerto Princesa mamayang gabi. Nagalok siya ng 1,000 pisong bayad. Agad na pumayag ang manging isda. Na noon lamang yata ang makakahawak ng ganong kalaking halaga. Maingat siyang tumakas mula sa Mansion Hotel. Nang gabi ngayon nadala lamang ang mga damit na dala niya nang dumating siya sa Isla del Sol. Pagbalik ni Glenda at Cedric sa Mansion ng Luma, wala na siya. Kagagaling lamang ni Marie sa Canadian Embassy ng tanghaling iyon at pagod na pagod siya. Nag-follow up siya ng kanyang mga application paper para sa isang job opening doon for hotel and restaurant management kung saan siya qualified. Malaki ang pag-asang makapag-abroad siya at doon makapagtrabaho sa Toronto. Kailangan niyang makalayo para makalimot. Malalim ang mga sugot sa kanyang puso. Alam ni Marie na kasalanan din naman niya ang lahat dahil hindi na sila natuto. Kilala niya ang mga Monteclaro. Hindi naging maganda ang karanasan niya kay Alvin. Umibig pa rin siya kay Cedric. Isa siyang baliw. Huminga ng malalim si Marie. Nagtimpla siya ng mainit na kape at gumawa ng tuna sandwich. Pagkatapos ay balak niyang matulog. Nag-ring ang kanyang doorbell sa harapan. Wala siyang inaasahang bisita dahil ni walang nakakaalam sa mga kaibigan niya nasa Maynila na siya. Nagmamaktol pa siya nang buksan niya ito. Muntik nang malaglag ang kanyang mga panga. Cedric, hindi mo ba ako patutuloyin, Marie? Tuloy ka. Kanina pa ako tawag ng tawag pero walang sumasagot. Kararating mo lang. Yes, galing ako sa Canadian Embassy. Embassy? Aalis ka? Oo, nag-apply ako sa posisyon ng floor manager sa isang hotel and restaurant sa Toronto. At natanggap naman ako. Hindi maaari. Hindi ka aalis, Marie. She stared at him na tila nasisiraan ng bait ang kausap. Sino pa? Para magsabing hindi maaari. Wala tayong relasyon and you don't own me. Umika sa mga kamay ng lalaki and reach for her. Wala nga ba, Marie? His lips sought hers, kissing her so passionately that he almost knocked the breath out of her. Sabihin mo sa akin na ikaw ay hindi akin. Pagkatapos ng lahat, you have surrendered yourself to me maraming beses.
It was just sex, walang pag-ibig. Pareho lamang tayo ng nararamdaman. Hindi totoo yan, Marie. I love you. I love you din nung una kitang angkinin. Mahal kita tuwing nagtatalik tayo. I love you now. I will always love you. She swayed against him. Naging mabuhay ang pagkakatayo ni Marie. Paano si Glenda? Binili ka nito sa alakan ng halagang 5 million pesos. Ngayon sabihin mong mahal mo pa rin ako. Momentarily, Cedric was stunned. Bili mo ako sa halagang iyan para tigilan ako ni Glenda. Bala kong irigalo sa inyo ang cheque sa inyong kasal. Inaabangan ko nga ito eh. Pero yamang narito ka na ibibigay ko sa iyo ang cheque at isauli mo sa nobya mong napakayabang. Huwag na nating pag-usapan si Glenda. Wala na ito. She flew to New York a week ago nang prangkahin ko ito at sabihin hindi ko ito iniibig na ikaw ang mahal ko. Pero hindi nito binanggit ang cheque ang sinasabi mo. Nahihiya ito marahil. Nakakahiya naman talagang pumili ng isang lalaki, hindi ba? Marie, gusto kong makalis dito sa bansa, Cedric, para makalimot at hindi na rin kita iniibig. Marahil ay nanglungkot lamang ako nun sa isla. Huwag mong sabihin niyan, Marie. He drew her close to him, kissing her all over her face. I need you. Kailangang sumama kang pabalik sa akin ngayon sa Isla del Sol. Para ano? Ayoko nang maging administrator ng Monte Claro Mansion. Magiging administrator ka ng pribadong buhay ko. As my wife, as the mother of my children. Kumusta nga pala si Monique? Nangungulila sa'yo. She miss you, Marie. Mahal ka ni Monique. Alam ko na rin ang tungkol kay Monique. Akala ka ito ni Alvin, hindi ba? Oo, at ni Anita na minahal ko noon. Kaya kahit sa kamatayan ay halos hindi ko napatawad si Alvin. Saglit silang hindi nagkaibuan. Kalimutan na natin ang nakaraan. Mula ngayon, let's live for each other. Ewan ko, Cedric, pero natatakot na akong maging involved sa lalaki. Malas yata ako sa pag-ibig, lalo na sa isang Monte Claro. Hindi sa Monte Claro na ito, Marie. Mamahalin kita. Nang higit pa sa aking buhay. Sana ibigyan mo ko ng pagkakataong patunayan sa iyo ang pag-ibig na ito. Ayaw ko sanang masaktan pang muli. Hindi ko na marahil kakayanin pa. I will never hurt you, my love. Palibhasa ay mahal ni Marie si Cedric. Natunaw ito sa mga bisig ng lalaki. Umira lang sariling pananabig at naglambitin siya dito nang muli siyang yakapin ni Cedric. He carried her to her bedroom. I miss you so much, Marie. Bulong niya at inilapag niyang babae sa malambot na kama. He sensed familiar curves and corners of her velvet body, making her skin hot with the knot of longing. He cuffed her breast and his mouth took in her temples, one of her the other, making her moan out his name. And then he settled on top of her, their bodies consuming them both to points of madness. He entered her swiftly without tenderness, but with savage hunger and desire. He trusted deep, never wanting the love-making to end, and when it finally ended, they were both satiated after scaling the heights of sensuality, of ecstasy. I love you, Marie. Cedric whispered, and she knew that he was telling her the truth. Kinabukasan, they took the plane to Puerto Princesa. From there, sinalubong sila sa daungan ng pribadong lansya ng mga Monte Claro para dalhin sila sa Isla del Sol. Napakasaya lahat ng mga nasa isla nang dumating sina Marie at Cedric, lalo na nang ipahayag ni Cedric na pakakasalan nito si Marie. Dahil mahal nito ang babae, walang nakaalam sa isla na ito ang dating misis ni Alvin Monte Claro. Wala nang kailangang banggitin pa ito. She was a virgin when Cedric possessed her. She had belonged to him from the beginning of time. Nakakatiya ka na ba na ako talaga ang gusto mong makasama habang buhay, Cedric? Ang bukas ko ay nagsimula nang dumating ka dito sa Isla Marie, nang maging administrator ka ng Monte Claro Mansion. Kahapon nang dumating ka, nagsimula ang aking bukas. Makata ka rin pala. Kahapon nagsimula ang bukas. Magandang title yan sa isang telenovela. Nagkatawanan sila dahil iyon ang totoo. Marahil sa lalong madaling panahon, you are my destiny, Marie. Ikinasal sila sa kapilya ng Isla del Sol. It became an open house sa handaan kung saan lahat ng mga bakasyonista doon at mga turista ay imbitado sa kasal at sa kainan. Daig pa ang nagpiesta sa buong isla. Si Monique ang naging flower girl nila sa kasal, si Atty. Alonso ang ninong. Dumating ang mga kapatid ni Cedric to wish their brother the best of everything. Si Rabela ang best man ni Cedric. Nagbalik si Senya sa isla matapos itong mabigo sa balak na pagiging commercial model sa Maynila, na labis na ikinaligaya ni Mario, isa sa mga abay sa kasal si Senya. Nang ihagis ni Mario ang kanyang bridal bouquet made of ivory flowers ng isla, si Senya ang nakakuha nito. Magdamaghalos ang wedding celebration na ginawa sa ilalim ng palm tree sa Laguna Beach, parang hindi mapatid-patid ang kainan, ang inuman, ang sayawan at kantahan, parang nakikisa ang lahat ng naroon sa kaligayahan ng mga bagong kasal. Habang nagsasaya ang lahat, nakatalili sina Cedric at Marie patungong penthouse ng lalaki for their honeymoon. Pagkatapos magkahawak kamay silang nagtungo sa dagat at naupo sa buhangin. Nagkwentuhan,
Naghalikan at naglambingan. Nang sumilip ang mukhang liwayway, naroon pa rin sila sa beach, magkayakap na nakaupo at nakatanaw sa karagatan. Nangyayain ako ni Atty. Alonso na tingnan ng mana sa islang ito. Akala ko ay nasa dulo ng daigdig ito and that it was Abdul. Desolate, God-forsaken place. Nangingiting wika ni Marie kay Cedric. Ayaw ko ngang sumama noon. Dapat pala akong magpasalamat sa sindikatong pinagkakautangan ni Alvin kung ganun dahil nakarating ka dito para takasan ng mga ito para magtrabaho sa Monte Claro Mansion. Marahil nga tama si Atty. Cedric. Mga laruan tayo ng tadhana and we can never tell kung anong nakalaan para sa atin. Umuwi na tayo at nang makakain. Nagugutom na ako, Cedric. Tumayo ito and pulled Marie up to her feet. He gathered her in his arm. She pressed her lips to his throat. His arms tightened and drew him. You are home, my love, ni Cedric. Alam ni Marie na tama ang lalaki. She was really home in his arms at sa init ng pagmamahal nito.